So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So meron ako nakita dalawang amplifier sa labas ng bodega na ulan na doon. So naalala ko tong dalawang amplifier na to. Ito yung pinagswapan ng aking amplifier. So pinagawa muna to sa atin, no, pina-check up. Tapos nakita ko yung piyesa na to puro kalawang. Tapos dito naman sa kabila, maraming problema. Yung relay na to, ginamper na, no, kumbaga pag on ng amplifier naka-on na agad, wala nang speaker protect. Kahit may DC out siya, nag-on yung relay, so masusunog ang speaker natin, no. Ayun yung ginawa ng technician, so nanggaling na rin to sa ibang technician. Tapos yung fuse na to pumutok na rin, tapos may DC out, so marami rin to problema yung amplifier na isa. Tapos yung isa naman puro kalawang overall. So hindi niya na pinagawa kasi malaki na rin gagastusin niya, kaya ang sinuggest niya sa akin, kung may amplifier ako, isa-swap niya na lang itong dalawa, tapos mag-a-add cash na lang siya sa amplifier ko. So pumayag rin naman ako, no, kasi dalawa naman yung pinag-swap niya sa akin. So kasi ang habol ko lang dito yung transformer at yung capacitor, ayun na lang halos ang maano natin, no, pati yung mga heatsink at OPT kung may ayos pa dito, kasi shorted nga yung, kita nyo pumutok yung fuse, so malamang baka may sira dyan. Tapos dito, ayun ang habol ko. Tsaka dalawa naman, kaya na ma-repair yan kahit maraming kalawang. So ang bala ko dito, total mag-upgrade ako, kaya naisip ko na rin na iswap. Nag-add cash naman siya, kaya hindi rin naman tayo lugi. So i-upgrade natin to ng 55 BAC, itong isa, Concert 502. So ang pinagpalitan na to, Concert 502 rin yung amplifier natin. Na brown yung board. Kaso sa tingin ko hindi ito yung original na Concert, kahit may tatak siyang Concert dito sa mismo transformer, no. Kasi yung letter Z putol, dapat yan diretso yan sa E, yung letter Z na symbol. Tapos sa likod may nakalagay din na Concert. Ayan, 502. Pero kinagandahan lang dito sa mga sinauna na class A, hindi rin siya kinakalawang. Ayan, o, kung mapapansin nyo yung mga resistor, naulanan na to doon sa labas ng bodega. Sa labas ko lang ng bodega to nilagay. Pero pansinin nyo yung mga resistor, yan, o, nagi-green lang yung kulay ng, ang mga paa nila kulay green lang, hindi kinakalawang. Ayan. Kahit yung mga jumper, kulay green lang yung mga paa, pero walang kalawang. Maliban lang dito sa switch. Ayan, talaga obligado ng papalitan niyan kasi kinalawang. Pero check natin kung kaya palinisin dahil naulanan lang to, eh. Tsaka ano, smooth pa rin siya iikot, oh. Ang lambot pa rin kahit kinalawang siya. Ganun din sa kabila. Ayan, baka makuha pa sa linis, pero pag hindi na, palitan natin. Pero wala siyang kinalawang dito na parts. Pero yung potentiometer talagang papalitan natin yan. Ito, kinalawang na dahil naulanan. Tapos yan yung mga jumper, kulay green lang, no, hindi siya kinakalawang kapag nabasa. Tanso yan ibig sabihin. Yan, nagi-green lang. So lilinisin lang natin yan, lalabahan lang natin yung board. Tapos palitan natin lahat na itong switch, potentiometer. So sa tingin ko yun lang sira dito sa preamp. Tapos dito naman, hanapin natin bakit siya DC out. Tapos pumatok yung fuse, malamang may shorted. Tapos ayusin natin yung sa speaker protect niya dahil nakarekta nga to, no? Nasilip ko na to dati, naalala ko. Tapos dito naman i-overall natin to. Tapos ibebenta natin. Stock lang, stock design lang. Bebenta natin pag naayos. 33 ang supply, tapos dito ay 33. 33 rin. 33.5. Dito naman upgraded natin to, no. Papalit tayo capacitor. Tapos mga resistor na nandito 4.7, or pwede rin gawin kung siyang 737 design. I-jumper na natin yung mga yon. Pero malaman lang kung anong plano ko, kung 737 o 502 pa rin na upgraded lang yung supply. Tapos ito papalitan natin to ng 5200 at 1943. Ayan. Tapos yung driver niya papalitan na rin natin, no. Tataasan na natin pati yung capacitor. Ang ganda pa ng ano niya, mukhang tanso ata itong transformer. Yung kabila copper lang, eh. Ayan, oh. Kulay brown tapos malalaki.
copper aluminum. Tapos dito ay copper. Yan, mukhang copper. Kulay dilaw talaga. So pwede natin kuskusin siguro, kuha tayo blade. So ito, tingnan natin kung tanso nga mga idol, kulay pula. Ano? Kita nyo ba? Hindi siya puti. So copper nga tong transformer. Tapos dito halatang aluminum kasi malalaki, tapos kulay maroon. Aluminum lang tong isa. Dito ay copper, halata rin na copper siya. So yan, okay na to mga idol. Update ko na lang kayo kapag tapos na, tapos parinig ko yung tugtog sa inyo sa 55 BAC. Tapos ito hindi ko na siguro isasama sa video, shinare ko lang, pero ibebenta ko to kapag naayos. Medyo matatagalan lang to dahil isingit ko lang to kapag wala akong gawa, para may income tayo kapag nabili. Bago ko pala kalasin to mga idol, bago natin siyang linisan, so may naisip ako. Yung una ko kasing plano, stock design lang to pati harapan. Tapos yung board lang talaga, yung circuit lang sa board, tapos yung supply yung babaguhin ko. So pero may naisip ako kasi may nagpa-assemble sa atin na amplifier, no. Nagandahan ako doon sa front panel niya. Kaya umorder din ako kasi balak ko gumawa ng amplifier din na DIY. So ito, same siya doon sa una nating na order. So kung mapapanood nyo yung una nating video na DIY lang rin, ganitong design din yung panel niya, no. So ngayon, ito ilalagay ko siya sa harapan ng concert natin para magmukhang power amp siya. Yan. Pero 55 ng supply nun. Gagawin kong 55 ang supply, pero yung board, ito ay stock pa rin, no, na 502. Pero 55 lang supply, tapos ang design niya ay power amp lang. Yan. So tumaas din yung supply niya, no, pati capacitor. Tapos ito naman yung sa back niya. Dalawa kasi yan, front and back kasi yun. Yan, ito yung sa back. Ito ang lalagay ko sa back. Dito. Diba? Mukhang power amp na siya, tapos kuberan mo na lang yung pinakataas. Yan, magmukhang power amp na. Dito na yung switch. Dati dito. Dito na ngayon sa gitna. Yan. Angas, oh. Parang bago. So update ko na lang kayo kapag naayos na. Sa ngayon lilinisan ko muna kasi ito. Tapos pipinturahan ko to kinalawang lalo dahil sa ulan. Naulanan na siya. So bakal pala yung yung iba kasi plastic na may semento. So, pero hindi to yung original na concert kasi brown lang yung board niya. Pero hindi to yung original, wala naman nakasulat sa board na concert. Generic lang to, class A. Ang original na concert, yung letter Z, diretso yan hanggang E. Hindi gaya ng putol. At saka hindi naka-emblem, no. Naka-sulat talaga sa mismong sa mismong front panel. Yung knob niya iba na, maliit na. Pero hindi naman yan yung siguro pinalitan lang, pinalitan ng may-ari dati. Yan, angas na to mga idol kapag ito na nakakabit. Abangan nyo na lang. So tagal ko na to na order, puro alikabok na nga. Kasi bala ko magbuo ng DIY, kaso busy tayo, hindi tayo makapagbuo. So ito na lang. At least ito, papalitan mo na lang ng pyesa, hindi ka na nakaano na siya, kumbaga match na yung mga tornilyo niya. Ayun pa rin yung mga butas, wala ka nang babaguhin, yung pyesa na lang. So mas madali-dali kaysa sa assemble or DIY talaga mismo. Yan. Tapos ililipat ko yung ibang pyesa na to doon sa kabila. Kasi yung kabila puro kalawang, so ito wala namang gaanong kalawang. Maganda mga resistor na nakakabit dito. Bale ako kunin ko lang talaga dito yung pinaka board ng 502. Ayan yung gagamitin natin para maging power amp, para lumakas konti. Tapos pang sarili na lang natin, hindi natin to ibebenta. Tapos yun ang ibebenta natin yung isa. So yan, bali putulin na lang natin tong mga connection, yung supply. So cut lang natin.
Tandaan nyo lang kung saan nyo pinutol, no? So madali lang naman yan kasi supply naman yan. Lagi naman sa diode yan nakakonect. Kahit hindi nyo na siya tandaan, no? Yan, okay na. Tsaka hindi ko na pala to gagamitin yung supply na to. Ibang supply nga pala ang ikakabit natin, 55 BAC. Sakura 737 yung supply. Pang Sakura 737. Tatanggalin ko to, then lilinisan ko to para matanggal yung mga kalawang, kumapal yung kalawang yun. Anuhin natin, gagrinderin natin para matanggal yung pintura. Then saka natin siya pipinturahan. Itim siguro yung available kong pintura dito para hindi na tayo gumastos sa pintura. So bago natin linisan, tanggalin muna natin tong relay, capacitor, itong mga heatsink nya. So yung heatsink nya makapal naman, compare doon sa isang amplifier, yung generic talaga, yung talagang kinakalawang siya. So tingnan nyo yung heatsink na, tapos heatsink na to. Ayan o. Para makita nyo, kasi mahirap sa camera, hindi makita yung mismong sukat. Zero lang natin. Yan, zero. Tingnan nyo yung kapal ha. Wait lang. Hirap mag video ng isang kamay. So 2.7. Tingnan nga natin kung nakakalibrate sa zero. Hindi nakakalibrate. Yan. So 3 cm. Yan, 3 mm pala. 3 mm, 3.1 mm. Tingnan natin kung naka-zero. Yan, naka-zero 3.1 mm yung kapal na tong dati. Tapos yung sukat ng ng haba ng kanyang, kaso yung isa hindi ko masusukatan dito na lang tayo magsimula sa sa mismong, yan, pantay na ha. 48 mm simula doon sa letter L. So tingnan natin 48 tapos 3 mm yung kapal. So dito tayo sa kabila, ito tingnan mo, kaso hirap simula dito sa pinaka L hanggang dito. Ayan, tingnan natin. Ayan lang, 13 mm lang ang layo ng difference. Tapos yung kapal naman na to nakatagilid, hirap naman. Yung kapal niya, ayan, 2.2 lang. So mas makapal talaga yung isa, tapos mas malaki. Kaya ang gagawin natin, imbes na magpalit tayo ng heatsink, hindi na lang, para stock pa rin yung heatsink nya, makapal naman at malaki. So magdadagdag na lang ako ng pan dito, nakatutok mismo sa heatsink. Tsaka pang sarili ko lang naman, hindi naman yan pang event mga idol, pang tugtog lang naman sa bahay. So hindi na yan iinit dahil may pan naman na nakatutok Make sure na malaki rin yung pan talaga. I mean malakas yung hangin. Okay. So ito mga idol, nakita natin yung problema. Yung sa part na relay, pag brush natin naputol yung mga transistor. So yung nandito lang yung kinalawang pero yung mga nandito tanso yung paa. Ayan tanso. So hindi kinakalawang yung paa na ganyan tanso. Yung nandito bakal. Ayan, kinakalawang. So papalitan natin yung apat na yan, yung mga naputol. Tapos ito sunog. So papalitan natin yung mas mataas na wattage. Yan. Tapos ito may sunog rin to kaya lang papalitan naman natin yan. Yan yung fuse nya putol. So malamang may shorted dito sa OPT.
So papalitan natin yung sirang pyesa dito. I-check ko pa yan bukas, pati yung mga transistor na to. I-check ko pa yan. Kumbaga nilinisan lang muna natin para mas madali i-check. Yan. Yung sa surround niya ibabalik natin, no, pero hindi ko na ikakabit yung surround. Kasi ang likod natin, yung back panel natin, wala namang surround. So ikakabit ko lang yon. Ito ikakabit ko pa rin tong heatsink. Pero wala na siyang output, kumbaga. Yung speaker terminal dito wala na. Kasi walang surround yung yung output, yung back panel natin. Kumbaga at least in case na gusto ko ibalik sa stock, lalagyan ulit natin ng preamp. So madali lang kasi nandiyan pa yung mga pyesa niya. So hindi ko natatanggalin yung mga pyesa na sa surround. Bali mag-a-adjust na lang tayo ng mga resistor dito. So syempre kapag nagpalit tayo ng resistor, malilimit niya yung current natin, yung flow ng current. So kapag nalimit niya yung flow ng current, yung voltage at yung current lagi magkasama yan. Kaya kapag nalimit niya yung voltage ay yung flow ng current, so ma-reduce niya rin yung voltage papasok dito sa ating bus stage papunta sa ating pre-drive, no. So basta yun yung flow. Yung resistor lang talaga halos ang binabago kapag nagpapataas ka ng supply. Siyempre pati yung capacitor, no. Tapos ito papalitan natin to ng mga 100 volts na capacitor. Yan. Kasi nasa 50 volts lang to kung hindi ako nagkakamali. Kasi kinalawang rin yung mga yan. Ayan, no. Putol ng isang paa niya, no. So ayan lang mga kinalawang sa mga sinaunang class A, no. So hindi yan original na concert, no. Tingnan nyo yung board brown pero walang tatak na concert. Yan. Pero yung transformer niya meron, pero fake din yun, no, kasi nilagay lang yun, imitation lang. So mahaba na yung video natin, abangan nyo na lang kapag buo na to mga idol, ng mga pinalitan natin dito. So dito kung susundan nyo kasi yung circuit mga idol, yung supply kasi niya nandito. Yan, oh. Lahat lang ng dinaanan na supply. So ito, ayan lang yung mga papalitan natin, oh. So ano ba tong resistor na to? Ayan yung negative at positive supply, eh. So ganun din sa kabila, no, papunta rin yan doon sa kabilang side, iikot lang yan dyan. So ito siya 4.7. So syempre dyan tayo mag-a-adjust ng resistor sa supply. Gawin natin yan at least 10k, no, or doblehin nyo lang yung 4.7, 9.4k. So dalawang 4.7 pwede, no, i-series nyo na lang para doble, pero pwede rin 10k. Tapos tataasan natin tong driver natin. Tapos ito papunta to sa sa ating, so yan, tataasan din natin to konti. Yan. Okay na to mga idol. Sabihin ko na lang kapag buo na siya, para mas madali nyo magets, kasi mahirap ipaliwanag kapag turo-turo lang, eh. Baka may makalimutan pa tayo. So at least kapag buo na, so makikita nyo agad. Ito na mga idol, testing na natin yung voltage biasing niya. So may supply na tayo dito na 55 VAC. So ito yung mga pinalitan natin, no. Yung iba optional na lang kung papalitan nyo o hindi. So abangan nyo yung part 2 ng video natin. Sasabihin natin lahat ng pinalitan natin dito, kung saan ba to mga nakapwesto yung mga resistor na to. Yan. Tapos ito yung capacitor na pinagpalitan. So yung iba dyan, kaya masyadong marami tayong napalitan, so yung iba dyan optional na lang. Yan yung capacitor natin. So stock pa rin yung board natin, 55 VAC. Voltage bias tayo dito. Temporary lang tong nilagay nating supply, 55 VAC. Yan, nagpalit tayo ng extension. Sira pala yung extension natin sa pinakapuno. Saksak natin ulit kung mag-click ba yung relay. So yan, nag-click yung relay nya, no? Kung narinig nyo, hindi ko lang alam kung narinig sa video, pero nag-click yung relay nya. Tignan natin yung bias na to mga idol. Yan. Base emitter. So 0.2. So baligtad lang test probe, no. Negative 0.2. Ganun din dito sa pangalawang transistor natin. So mababa masyado yung bias, adjust ko na lang rin. Gawin natin 0.4 yan.
lahat pala 0.2 lahat. So ibig sabihin good yung ating pag-convert. Adjust na lang tayo sa bias kasi nagtaas tayo ng supply. So nasobrahan ako adjust sa bias kaya naging 0.2. Kasi hindi ko na tinansya ko lang kasi yan mga idol. So dahil alam na natin yung supply na nandito ay ang bias na nandito, so madali na yan tansyahin. In-adjust ko na kasi yung biasing na to bago ko nilagyan ng supply para sureball tayo na talagang hindi siya masisira. Tingnan natin yung high rail natin, no, kasi nagtaas tayo ng supply. So negative 83, ito yung natin, low rail pala, baligtad. Ito yung high rail natin, no, positive 83 volts. So sa rail to rail tayo, baligtad yung test probe, dito pala negative. So 166 volts, 55 VAC na ang supply ng ating. Yan, lagay natin sa AC, tignan natin, no, kung ilang VAC to. 60 VAC pala. Sobra. So mataas kasi ang namin dito, ang kuryente. Yun to 20 volts. So tignan natin yung AC. So umaabot ng 240 volts dito. Kaya sumobra rin siya ng 55. Umabot siya ng 60. Pero goods na goods. Ayan, o. Ay, DC na to. Ito yung low rail, negative 83, at ang high rail, positive 83. So sobra na siya sa 55 VAC. I-adjust ko na lang yung bias. Ayun na lang isasama ko sa video, pero sa part 2 ng video natin ipapakita natin lahat ng pinalitan nating pyesa, kung saan ba nakapwesto dito sa board. Kasi akala nyo masyadong marami yung pinalit natin, no? So yung iba kasi dyan mga idol, optional na lang kung papalitan nyo or hindi. So ituturo ko na rin yung mga dapat palitan, yung mga mahalagang palitan sa part 2 ng video. Kaya kung gusto mo mapanood yung part 2, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. Sa ngayon, papakita ko lang dito kung paano i-adjust yung bias ng 502. So ito lang yung, sundan nyo lang yan, lagi nyo lang susundan yung biasing transistor natin, kung saan galing. Siyempre baligtad tayo mag-troubleshoot kung saan to papunta, para may idea kayo kung saan tayo nag-a-adjust. So nag-blurred yung blurred. So ito, ganon din sa kabila, no? Ayan, no? Ito siya. So, kung susundan mo yan, dito rin yan papunta. So in-adjust ko na kasi yan, tinaasan ko na bago pa lang magsimula, bago ko pa lang lagyan ng supply, para iwas sunog, no? Ang value niya ngayon ay 1.5 ang nilagay ko. So lalagay natin yung dating value na 1.2. Palitan natin yan. Ubos na pala 1.2 ko mga idol. Ito na lang, lalagay ko 1K. Pag masyadong mataas naman, so balik tayo sa 1.2 talaga. Series na lang tayo ng 200. Kapag umabot siya ng 0.4 or 400 millivolts, pasado na yan sa atin. Hanggang 0.7 naman yan, pero ayun kasi yung normal para sa akin. Mas maano ang amplifier. Mas maganda yung init lang, saktuhan. Okay. So bias lang ang papakita natin dito sa video natin, kung paano i-adjust. Tapos next video na yung kasunod, sa part 2. Doon na rin yung testing kung okay ba yung tunog. So yan, bali ginawa nating 1K yung bias nya, no? So try natin saksak kung ilan na ba yung biasing voltage. Check natin yung relay. Ayun, nag-click pa rin yung relay natin.
good pa rin, ibig sabihin. Yun, okay na to sa akin mga idol. 460 millivolt. Yan. Lahat sila, no? Parehas. So yan, magkakalapit lang. Good na yan mga idol, no? Kasi may biasing transistor pa naman yan na babagsak pa yan kapag umiinit yung heatsink. Kailangan yung biasing transistor nyo nakadikit sa heatsink. Itong dalawang maliit na to. Ayan, kita ba? Ayan, o. Didikit nyo yan sa heatsink lagi. Tapos tignan natin yung DC, o. DC out natin, tignan natin kung ilan. Hindi ko pa napakita. Ground lang natin, check natin yung mismo ano. So, taas 300. Wait lang. Naglolos yung ano eh. Hindi pala. Negative 0.53. So kita ba? So negative yung ano natin DCO. Negative 0.53. So gagawin natin 0 yan, no. Ayan, no. Yung sa kabila 0.064. Tapos dito 0.054. Negative yan, ha. Negative yung nakalagay sa tester. Ayan, no. Negative 0.055. Ito, negative 0.067. So adjust din natin yung DCO, no. Pero next video na mga idol sa part 2. So at least na-adjust na natin yung bias kahit paano. May naituro ako sa inyo dito sa video natin na to, na kung paano mag-adjust ng bias. At kung mapapansin nyo, nagkiklik na talaga yung relay nya, no. So dati kasi naka-jumper, di ba, yung relay. So ngayon nagkiklik na siya. Bali OPT na lang kulang or mga final transistor, no. Tutunog na to kasi okay na yung voltage biasing. Pero lilinisin pa rin natin yung DCO nya, no, kasi may negative 50 tayo na susukat. So ngayon ipapakita ko lang yung relay natin na nagkiklik kung ilang segundo yung delay nya. So dati kasi mga idol, naka-jumper na yung contact na to, no. Tingnan natin ngayon, saksak ko, 1 2 3. So nasa 3 seconds bago mag-click yung mismong coil. So which is good. Okay na okay yun, no? May delay ng kaunti para hindi mabigla rin yung ating amplifier in case na naka full volume pala tapos may load na speaker. So, at least napuno niya na yung charge yung mga dapat supplyan bago siya mag-click. Isa rin yung sa nakakasira ng amplifier, yung nabibiglang saksak. Then, lahat ng pinalitan natin sa susunod na video natin ipapakita kung saan mga nakapwesto yung mga yon. So hanggang dito na lang mga idol.